Ang lawa ay parang hindi nabalino ng nakaraang malakas na bagyo. Mula sa isang gulod ay may dalawang lalaking nakaluksa at walang imik na nagmamasid sa tubig. Ang isa'y si Ibarra at ang pangalawa ay ang guro. Ito po ay tinapon ng bangkay ng mga kasama ko noon, si Teniente Guevara. Marami pong utang na loob sa inyo, ama. Ang tanging nagawa ko ay sumama sa kanyang libing. Dumating ako rito ng walang kakilala. Walang nagtagubilin. Walang pangalan. At walang salaping tulad din ngayon. Ang ama ninyo ang gumalinga sa akin. Siya ang gumasta sa mga pangailangan ng paralan at ng mga batang dooy nag-aaral. Tulad din ng ibang mga mabubuting bagay, hindi rin niya nagtatagal. Hindi ko ibig na mag-usisa, ngunit iniisip kong ipagpatuloy ang balak ng aking ama. Kaysa siya'y aking ipaghiganti ko pa, ang malibing sa tubig ay mabuti na, sapagkat hindi mahal ay pinapatawad ko rin ng mga naging kalaban niya. Ang bayan, sapagkat ito'y mangmang, at ang pare, sapagkat siya'y kinakatawan ng pananampalatayang nagtuturo sa tao. Gusto ko ring malaman ng mga balakid ng pagtuturo. Upang mapabuti ang pagtuturo, kailangan magkaroon ng pagtutulungan una sa lahat. Kailangan mabigyan ng paganyak ang mga bata upang matuto. Kung ang paganyak na ay maibigay, hindi rin magkakaroon ng halaga dahil sa kakulangan ng magugugol, nakababasa at nakasusulat ang ating mga bata. Ngunit walang maintindihan sapagkat napamimihasa na sila sa pagsasaulo. Walang mapapala sa pag-aaral ng mga taga-buwid. Bakit hindi niyo mabigyan ng lunas? Malulunasan ko. Ngunit kailangan ng isang usaling pamparalan. Mula nung ako alipustahin ng pare, ay naisip kong mag-aral ng mabuti. Natuklasan ko nga paggamit ng pamamalo ay hindi nakatutulong sa ikatututo ng mga bata. At bagkos pangang nakasasama sa kanila. Nalaman ko ang pagkatakot ay nakagugulo sa isipan ng mga bata. Inalis ko ang pamamalo sa aking pagtuturo. Ginawa kong aliwan ng pag-iisip ang paaralan at hindi isang puok ng kaparusahan. Ngunit nang mabalitaan ng pari na ako'y hindi na mamalo, ay pinatawag ako. Pinaratangan niya akong hindi tumutupad ng tungkulin at nagsasayang lamang ng panahon. Pinabantaan akong isusumbong sa alkalde kung hindi ibabalik ang paraang pamamalo. Hindi nagtagal, sinumbatan ako ng mga magulang ng bata. Kaya't ibinalik ko ang dating pamamalo at panghihiya. Kahit nalabag sa aking kalooban. At napun akong ang mga bata ay nagdaramdam. Ang pagkakatitig ni Ibarra ang naghudyat sa guro upang siya'y magtapat. At dahil sa sama ng aking loob, nagkasakit ako ng matagal. At nang ako'y gumaling, napun akong kakaunti ang mga bata sa paralan. Ay iba na ang pagkakilala sa akin. Nakatagpo ba kayo ng kasiyahan sa kakaunting tinuturuan? Opo. Sapagkat nang malipat po si Padre Damaso sa ibang bayan, gumawa po ako ng maraming pagbabago. Ako nasusulat sa wikang Kastila ang mga aklat sa paaralan. Kaya pinabasa ko ang mga bata ng mga katang Tagalog na aking sinipik.
Kabaliwan daw ang ginagawa kong ito. Kaya ipinatawag ako ng kura at ipinatuloy ang mga nauukol sa pananampalataya tulad ng pagsasaulo ng misteryo, katekismo at doktrina kristiyana. Hindi matutuhan ang mga batang aking tinuturuan kung alin ang tanong at alin naman ang sagot. Kaya ba mabilis sumuunlad ang mga taga-Europa? Tayo naririto. Mabubulok na mangmang. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Oo nga pala, inaanyayahan ako ng Teniente Mayor na dumalo sa pagpupulong ng tribunal. Ang lahat ng bagay na ito ay pag-uusapan.